Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. Ako po ulit ito. Yung nagpadala sa iyo sa isa sa mga kwento na may pamagat na walang pamagat. Yung titulo nun ay Dalaw ni Apo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ana. 48 taong gulang. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay totoong karanasan ng aking bunsong kapatid na si Baby. Para mas madaling ipaliwanag, isipin na lamang natin na ako si Baby, ang mismong naglalahad sa inyo. Isa po akong dating OFW. Dumanas ng kalupitan sa amo at napilitang tumakas. Lumapit ako sa ahensya ng ating gobyerno at napiit ako doon ng halos 3 buwan. Habang nasa accommodation ay naaksidente ang aking mag-ama sa mismong kaarawan ng aking panganay na anak at asawa. Pareho po sila ng birthday. Hindi nakaligtas ang aking asawa at panganay na anak. Ang bunso naman ay maluba. Sa kasamaang palad, hindi ko sila naabutan. Nailibing na ang mag-ama ko noong ako'y pauwi na. 2 na lamang kami ng bunso kong anak at lumipas sa mga buwan na taon. Nakakilala naman ulit ako ng bago kong makakapartner. Isang mangingisda. Nagligawan hanggang napagdesisyonan namin na magsama na pagkalipas ng ilang buwan. Nagbuntis ako ni Sir Seth at dito na nagsimula ang karanasan ko na nakakakilabot. Isang gabi ay lumaot ang partner ko samantalang yung anak ko ay nasa kapitbahay namin sa bahay ng kanyang nobyo. Pagkatapos kong kumain ay natulog na ako nun. Pakiramdam ko ay antok na antok ako. Alas 7 pa lamang ng gabi. Bandang alas 8 ay nagising ako sa napakalakas na hingal. Tunog baboy. Palakad-lakad siya sa bandang likuran ng bahay namin. Maya-maya ay may malakas na pagaspas naman ng ibon ng pabalik-balik sa may bubungan. Kinakabahan man, nilakasan ko yung loob ko. Hanggang sa makarinig ako ng malakas na ek, ek, ek. Pahina ito ng pahina. Napakainit ng pakiramdam ko nun. Gusto kong buksan ang kortina ng aking bintana. Mabanggit ko lamang, Sir Seth, ang bintana ko ay hindi pa tapos. Isa lamang siyang grills na kawayan at tinakpan ko lamang ng kortina. Nagdasal ako habang naririnig ko ang hingal ng baboy na paikot-ikot sa bahay. Kumuha ako ng luya at inilagay ko sa bulsa ng aking pagjama. Naglagay ako ng asin sa bintana at pintuan. Maya-maya, may bumagsak sa bubong na animoy malaking bato. Tumawag ang kapitbahay namin at tinanong kung okay lamang ako. Kung kilala ko daw ba ang bumabato sa bahay namin. Ang ipinagtataka ko, hindi nila naririnig ang mga naririnig ko. Sa sala na ako natulog. Binuksan ko ang ilaw sa loob at labas ng bahay. Maya-maya ay nawala na ang hingal at ikik. Hindi ko na kinayang antok. Hindi ko na malayan ng pag-uwi ng anak ko noon. 4 na sunod-sunod na gabi na ganon. Ganon na ganon ang naririnig ko. Hingal ng baboy, maalinsangan at malakas na ik-ik, na pahina ng pahina. 5 gabi ay dumating yung partner ko. Bandang alas 10 ng gabi. Mag-isa ulit ako sapagkat sa nobyo niya natulog ang anak ko. Dumating ang asawa ko at kitang-kita niya ang isang napakalaking baboy na itim nun. Nakatayo at ang 2 paa niya sa unahan ay nakapatong sa bintana.
Nakanganga at tila ba may hinihintay na pagkain. Sumigaw siya. Nagmumura at akmang babatuhin niya nang mabilis na gumapang papunta sa bakanting lote. At doon ay biglang nawala ang nilalang na yon. Hindi na ako nakatulog noon hanggang mag-umaga. Yung ka-live-in partner ko naman ay nagpaapoy at nagsunog ng goma. Kinabukasan ay inapoy na ako ng lagnat. Pumunta kami sa manggagamot at napag-alamang mabango nga daw ang buntis sa mga aswang. Binigyan niya ako ng pulang tela at bracelet. Binigyan din niya ako ng itim na luya at dinasalan ng manggagamot. Wag na wag ko umanong iwawalay sa damit ko kahit saan akong pumunta. Dapat ay nakaperdible sa damit ko yon. Lumipas sa mga buwan ay hindi na siya nagpaparamdam sa akin. Pero noong malapit ng due date ko, bumalik siya. Hindi lamang isa, kundi dalawa sila. Napakaswerte ko din gawa ng hindi nakasama sa laot ang partner ko noon. Bandang 11:00, pinatay namin ang TV. Napakaalinsangan. Napakatahimik din na para bang walang kahit isang kuliglig na maririnig. Maya-maya ay may narinig kaming hingal. Malakas yon. At tila ba hindi siya nag-iisa. Ramdam na ramdam namin ang pag-ikot nila sa kabahayan namin kasi buhangin yon. Maririnig mo talaga. Kinukot-kot ang bintana namin na sawari ko ba'y pinipilit na buksan. Kumuha ng buntot pagi ang ka-live-in ko. Pinahawak sa akin at siya naman ay nagmumura nun. Binuksan ang ilaw sa labas habang malakas niyang sinasabi na lalabasin niya ang sino man ang nasa labas ng bahay. Maya-maya pa ay binuksan niya ang pinto. At kitang-kita ng ka-live-in ko ang napakalaking hindi ko alam kung hayop o tao. Kasi kaya nilang tumayo ng dalawang paa. Maitim at animoy pinahiran ng grasa ang buong katawan. Mahaba ang dila. At kung titingnan ng mabuti ay mas mataas pa sa kanya. Gulat na gulat siya. Hindi niya inasahan ang nakita niya. Napagtanto ng mga nilalang na nakaramdam ng takot ang asawa ko. At akmang susugurin na siya nang biglang may dumating na kalalakihan. Isa na roon ang nobyo ng anak ko. May dala silang kawayan na may tulis sa dulo. Ang iba naman ay may itak. Napatakbo ang mga nilalang sa bakanting lote at bigla na lamang naglaho. Kinabukasan ay laman ng tsismis ang nangyari. At iisa lang ang hinala nila, ang pamilyang aswang na nagtitinda ng lukan. Nagbantay sila gabi-gabi at hindi na muna sumama mangisda yung ka-live-in ko, hanggang sa makapanganak ako. Paglabas namin ng anak ko sa ospital ay kinagabihan, bandang 9:30. May bisita na naman kami. Ang ka-live-in ko naman ay tulog na tulog kahit maapakan ko na siya ay hindi pa rin magigising. Wala akong naririnig na ik-ik, pero mga hingal na akala mo ay kinakapos na ng hingal nun. Napakalakas niya at napakainit ng panahon. Sinisira niya ang grills namin na kawayan. Ako naman ay panay ang sigaw at ang ipinagtataka ko ay parang walang nakakarinig sa akin. Hanggang sa naipasok na niya ang kanyang kamay. Napakakintab at napakaitim. Napaurong ako at napatakbo sa salas. Bit-bit ang sanggol na biglang umiyak dahil marahil ay nagising ito. Maya-maya pa ay sigaw pa rin ako ng sigaw hanggang sa dumating na ang kapitbahay namin. Naririnig niya umano ang iyak ng anak ko. Pero hindi nila naririnig ang sigaw ko. Hanggang sa mapadako ang tingin ng mga kapitbahay ko sa likod na bahay namin. At kitang-kita nila ang dalawang lalaking hubot-hubad na may matutulis na kamay, maitim at napakakintab.
Sinibat ito ng isa pero hindi tinamaan. Tumakbong palayo ang dalawang nilalang. Ang mga tao naman ay hindi agad umalis. Nagkwentuhan pa. Iniisip nila kung sino ang dalawang yon. Hindi ba't babae ang bantog na aswang? Pero bakit lalaki? Takang-taka sila at sinabing marami pala sila at hindi lamang si Lola na manglulukan. Kinabukasan ay pinagpasya na ipa-check up si Totoy. Hindi pa man nakakasakay ng tricycle. Nakasalubong na nila ang matandang maglulukan. Iniwas ko ang anak ko. Hindi ako sumakay sa tricycle at itinakbo ko sa kabilang direksyon palayo sa kanya. Nakapagtataka. Matanda na siya pero bakit pakiramdam ko? Nauna pa siya sa pupuntahan ko. Napakabilis niya. Magmula noon ay kung saan-saan kami nakikitulog. Makaiwas lamang sa matandang yon.